Kaibigan, halika, pasok sa ating programa. Ito ang Tia, Dina, Dale. Sure ka bang masasagot ang problema mo kung makikinig ka lang sa aking payo? Kaya umpisahan na natin ang pagbasa ng liham para sa atin through safety. Okay? Dear Tia, Dina, Dale. Ako po si Mengay ng walang bahay, walang tirahan, walang lugar subdivision. Sumulat po ako sa iyo dahil nais ko pong humingi ng payo tungkol sa aking kaibigan. Dahil lubos po ako nagtataka sa kanyang mga ikinikilos nitong mga nakaraang araw. Dati po naman ay magkasabay kami laging umuwi galing trabaho. Kaya po labis ako nagtataka dahil madalas ay gustong-gusto niyang mauuna siya pag-uwi kesa sa akin. Kami po ng aking kaibigan ay magkapitbahay lamang, Tia, Dina, Dale. Kaya nga po ako lubos na nagtataka dahil tuwing uwian namin galing trabaho ay gustong-gusto niyang siya ang mauuna. Samantalang halos iisa naman ang aming sinasakyan. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan ko na lang at nalaman sa aking tiyahin kung bakit gustong-gusto niyang mauuna, makauwi, galing trabaho, kesa sa akin. Kahit pasabihin mong same kami ng trabaho, same ng sasakyan, at halos magkadikit lang aming tahanan. Sa ganun nga ay nalaman ko sa aking tiyahin na ako pala ay kanyang sinisiraan sa aming mga kapitbahay. Dahil isang araw paglabas ko ng aming tahanan, ay nalaman ko na lamang na ako pala ay ipinamamalita niyang isang prostitute o GRO. Sa madaling salita, kumakabit kung kani-kanino. Kaya lubos akong nalulungkot sa naging ugali ng aking kaibigan. Pantalang ang kwento ng buhay niya at kwento ng buhay ko ay halos alam na naming pareho at wala na kami matatago sa isa't isa. Pero never ako nagkwento o never nangyari sa buhay ko na ako ay naging isang prostitute. Kaya lubos akong nalulungkot kung bakit gano'n na lang ang pamalitan ng aking kaibigan. Nais ko po sanang humingi ng payo sa iyo, Tia, Tina, Dale, kung bakit naging gano'n ang ugali at kilos ng aking matalik na kaibigan. Nagmamahal, Mengay, ng walang bahay, walang tirahan, walang lugar subdivision. Well, sa iyo Mengay, ang tanging may papayo ko lang ay umiwas ka sa mga ganong klaseng uri ng tao upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Sa panahon ngayon, Mengay, ay hindi mo maaaring makilala kung sino ang totoo at hindi sa iyo. Dahil sa panahon ngayon, mas ginugusto ng ating kaibigan na sila ang bida at sila ang nakalalamang. Isa lang ang tanging ko masasabi, Mengay. Kung ganyan din lang na alam mo na ang mga pangyayari, ay mas makabubuting kumprontahin mo siya ng personal at tanungin kung bakit ganon ang ginagawa niyang paninira sa iyong pagkatao. Kung sa tingin mo ay best friend mo siya, kung alam mo naman na bawat sekreto at lihim yung dalawa ay alam ng bawat isa. Mas makabubuti dyan, Mengay, ay kumprontahin mo muna ang iyong kaibigan kesa bumasik ka sa mga chismis o mga kwento-kwentuhan tungkol sa paninira sa iyo. Ngayon, kung mapatunayan mong totoo ang sinabi niyong tiyahin about sa iyong matalik na kaibigan, doon ka na gumawa ng hakbang o maglagay ng pader sa inyo bilang magkaibigan. Mga ka-Elia, ang pagkakaroon ng kaibigan ay malaking bagay sa buhay dahil ang isang kaibigan ay tulad din ng isang pamilya na pwede mong takbuhan, pwede mong iyakan, pwede mong pagsabihan ng kahit anong problema sa iyong buhay. Pero dapat may hangganan dahil kahit tinuturing kang matalik na kaibigan ay hindi mo pa rin siya lubos na kilala. Hindi tulad ng ating pamilya. Ang pamilya ay buo, isa at sagrado. Anumang problema, anumang pinagdadaanan mo ay kayang solusyonan at lusutan ng sabay-sabay. Well, Mengay, hindi naman masama magkaroon ng kaibigan dahil kahit ako ay may matalik na kaibigan.
Pero isa lang ang sinisigurado ko, kaibigan. Kung meron tayong 100%, mas mabuting 50-50 ang ibigay mo. 50 sa family, 50 sa kaibigan. Dahil sa panahon ngayon talaga, mahirap tayong makahanap sino ang magtuturing sa iyo bilang isang kapamilya. Sana'y minapulot ka kahit ako'y nalilito sa aking ibinayo sa iyo. Hanggang sa muli, mga kapamilya, mga kaibigan, ito ang inyong Tia Dina. Dale! Diretso pa ang payo. Bagush!